Samantala, eto na, alamin na po natin. Ikinatuwa po ng ilang grupo ang pagtaas naman ng National Food Authority ng buying price nila sa palay. Ayon po sa grupong Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, suportado nila ang hakbang at syempre sang-ayon din po dyan ang Federation of Free Farmers sa bagong buying price. Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas sinabing matagal na nilang hinihiling ang pagtaas ng bentahan ng palay. Napag-iiwanan na raw kasi iyon. Paliit naman ng paliit daw ang kita ng mga magsasaka dahil tumataas ang gasto sa produksyon. Sa anunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos, 19 hanggang 23 pesos na kada kilo ang buying price ng NFA sa dry palay, 16 hanggang 19 pesos naman ang wet palay. Ito na nga po, hindi na rin po daw titigil ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang, Disyembre. Ito na po Ayon po sa Department of Energy na mismo na ang nagsabi po niyan, sa kanilang projection, baka sa susunod na taon pa raw muling bababa ang presyo ng oil products. Ngayong araw, tumaas muli ang diesel ng 2 piso at 50 sentimo kada litro. 2 piso naman sa gasolina, pati na sa kerosene. At sa tala po ng GMA Integrated News Research, base po sa datos ng DOE at mga anunsyo ng oil companies, naglalaro sa mahigit 62 pesos hanggang 74 pesos ang kada litro ng diesel. Ngayon po yan sa NCR. 63 hanggang mahigit 83 pesos naman para sa gasolina at mahigit 80 hanggang 93 pesos naman ang kada litro ng kerosene. May mga suggestion na raw mula sa Kongreso at handa rin daw tumulong ang pribadong sektor para maibsan ang epekto nito. Inaaral na rin po ang irekomenda sa palasyo ang pag-aalis naman ng excise tax sa langis. May inaasahan ding dagdag supply na makatutulong mapababa ang presyo. May prospect for additional supply kasi nais na yung sanction kay Venezuela at saka si Iran mukhang maganda yung production niya. At saka sabi natin makakabawi na si China. Samantala mga kabalita, doble ingat po tayo sa sunog Sa Malabon, halimbawa, nagkasunog po sa warehouse ng mga medyas at tuwalya. Balitang hatid ni James Agustin. Tulong-tulong ang mga bombero sa pag-apula sa malaking sunog na sumiklab sa warehouse na ito sa Barangay Katmon, Malabon, mag-alas 10 kagabi. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa mga nakaimbak na medyas at tuwalya. Bumagsak din ang bubong ng warehouse. Ang ilang empleyado inihabol na mailabas sa mga produkto. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 30 fire truck ng BFP at volunteers ang kinilangan rumisponde. Kinilangan pa ng mga bombero na tibagin ang bahagi ng pader sa harapan ng warehouse. Gumamit sila ng maso at bolt cutter. Nang mabutas ito, agad na sinabuyan ng tubig ang mga nakaimbak na produkto na nilalamon ng apoy. Binutasan din ang pader ng katabing establishmento. Mahigpit namang binabantayan ng katabing warehouse na naglalaman ng mga speaker. Gumamit din ng heavy equipment para matanggal ang bumagsak na bubong ng warehouse. Inilabas ang mga natupok na produkto. Kitang-kita ang laki ng apoy. Alas 11:30 kagabi nang idineklara ang fire under control. Ibig sabihin hindi na ito kakalat pa sa mga katabing establishmento. Kwento ng isa sa mga security guard sa compound. Nagro-roving siya na makitang may umaapoy sa warehouse kaya agad siyang humingi ng tulong. Nakita ko po may usok po sa bubong. Tapos yung nakita ko po yung bandang dulo po may nag-aapoy. Doon po nag-umpisa. Ayon sa BFP Malabon, iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng apoy. Isa raw sa nagpahirap sa operasyon ng maliit na daan sa lugar. Naubusan din ng tubig ang ilang fire truck. Kung mapapansin nyo is punong-puno po yung daan, tapos yung mga kalsada po is makikita punong-puno ng mga basura. So hirap na hirap po mga responder natin. Dapat continue sana yung firefighting operation natin. Kaso yung isang hydrant sa may Bustamante Street is hindi natin magamit. Matapos ang 8 oras, napula na ang apoy. Wala namang naiulat na nasawi o sugatan. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Oo, balita ko, may balita ka daw. Meron at hindi masyadong maganda ito. Pero may sumiklab ho kasing sunog sa isa namang pagawaan ng gulong sa Valenzuela. Balita ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog kaninang mag-aalas 4 ng umaga. Tinupok ng apoy ang gilingan ng goma.
na unang proseso sa paggawa ng gulong. Kinailangan pang gumamit ng kemikal para maapula ang apoy dahil yari sa goma ang mga nasusunog na materyales. Dumagdag pa rin yung pahirapang pagpasok sa establishmento. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Ayan, talagang ingat tayo sa sunog kahit na, di ba, nag-uulan recently, no? Hindi talaga maiiwasan minsan. Oo, lalo kung gulong. Napaka highly combustible. At saka, masama yan sa ating environment talaga. Oo nga, masangsang. Oo, eto naman, may hottest. Nako, entertainment news din tayo ngayong Tuesday. Eto na, Mark, eto. Ikaw na magpabaon sa atin. Ang kabalikat. Yeah, ang kabalikat na. Kabalikat ng bayan. Hindi ito kabalita, kabalikat. Ayan. Mukhang maraming baon si Aubrey, ha? Mare, ano ba ang latest? Eto na nga, Mark at Maring Connie, marami talaga akong baon ngayon. Una, spoiler alert sa mga hindi pa updated po, ang Royales Killer ay nakasuot ng royal color na gold. Yes, yan ang jaw-dropping revelation sa episode ng Royal Blood kagabi. All I did was do what I had to dahil masama si Dad. Dahil siyang masama. God told me to do it. All I did was obey. I just obeyed God. Oh, mga mare, tumpak ba ang mga hula nyo? Ang tunay na pumatay kay Don Gustavo Royales si Margaret pala. Kaya pala, iba yung pangiti-ngiti mo, Maring Rian, nung in-interview ka namin dito sa balita ko last week, ha? Siyempre, pinag-uusapan ang palabang acting ng cast. Ang tanong ngayon, solo killer kaya si Margaret o may kasabwat siya? Yan ang isa sa mga aabangan pa natin sa last 4 episodes ng Royal Blood. Speaking of update, nako, may update po tayo tungkol sa pari naman sa Eastern Samar na sinibak po ni Pope Francis dahil sa mga reklamong pang-aabuso raw niya ng mga menor de edad. Sabi ni Pio Aclon, nalabag daw ang kanyang canonical at civil rights. Nitong linggo nang i-post ng Diocese of Borongan sa kanilang social media ang abiso tungkol sa pagtanggal kay Aclon. Sabi ni Aclon, dapat ay hindi ito agad diniretso sa social media. Hindi raw kasi sila nabigyan ng kopya ng sulat mula sa Santo Papa. Sumulat na rin ang abogado ni Aclon na si dating Sandigan Bayan Justice Harriet Demetriu kay Borongan Bishop Crispin Varquez. Nagdemand sila ng bigyan sila ng kopya ng utos ni Pope Francis. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Diocese of Borongan. Samantala, eto, pinaimbisigahan, di ba? Kahapon lamang ni Senador Riza Ontiveros ang isang people's organization sa Surigao del Norte na tinawag niyang kulto. Nako, kasi nang aabuso raw, Connie, ng mga minor de edad ang grupo. Hindi na to bago yun, di ba, sa mga naririnig natin in the past. Pero ito nga, ang sabi po sa atin ni Senadora Riza Ontiveros, mahigit 1,000 menor de edad ang biktima ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kwento po ng ilang nakataka sa grupo, sapilitin daw silang ipinakasal sa leader na si J. Renz Kilario o alias Senior Aguila. Reincarnation ni Senyor Santo Niño raw ang pakilala ni Kilario at sinasamantala ang lindol sa Surigao del Sur noong 2019 para mag-recruit na mga miyembro niya. Ano ba yan? May mga ganyan pa sa panahong ito at sa nakalap na impormasyon ni Ontiveros, mahigit 800 na estudyante ang sumali sa umano'y kulto kasama ang kanilang mga magulang. Makapangyarihan, mapera at armado rin daw ang grupo. Balita ko, kinokolekta ng grupo ang pera mula sa 4-piece senior citizen pension at iba pang ayuda mula sa gobyerno na natatanggap ng mga miyembro. Ang mga ibinunyag ni Ontiveros malayo sa Facebook page description ng Socorro Bayanihan Services. Isa raw silang people's organization na registered sa Securities and Exchange Commission. Sa panayam ng Super Radio, DZBB, maring itinanggi ng opisyal ng grupo ang mga aligasyon laban sa kanila. Oo, eto na nga. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno.
ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Yung sinasabi na kulto, walang katotohanan yan kasi we are avid members of the IFI, Iglesia Filipina Independente. Our association promotes really bayanihan culture, bayanihan spirit. And our main purpose is, first is for housing. Housing, kasi mahirap naman dito ang magtayo ng bahay. Second is agriculture. And third is burial services. Kung may mamatay, tulong-tulong kami. Nakakalungkot ito kasi may mga bata, no, na talagang mismong nagsasabi na yun nga ang mga ginawa sa kanila. At ang mas nakakalungkot kasi may mga magulang, no, na talagang naniwala rin at sinama yung buong pamilya. Oo, yung balita pa lang very disturbing na. Yes, no? So sana pumutok na ito ng ganito ay mabigyan linaw ito. Kung ito sabi hindi totoo. Napabulaanan naman. Pinabubulaanan. Ang akusasyon ay sana malinawan natin kasi yung balita pa lang itself napaka-disturbing na. Saka hindi ito yung unang beses kasi, hindi ba, na nangyayari ito sa ating bansa. Pag-uusapan natin, di ba, isang young Filipino inventor naman ng ang ating mga kausap dahil po sa kanyang imbensyong portable keychain microscope. Oo nga. Ano ba yun? Balita ko, makakakwentuhan natin mismo. Yes. Ang 28-year-old manufacturing engineering, may ganun, manufacturing engineer graduate. Graduate po siya. At ang winner ng James Dyson National Award para sa taong ito. Para sa kanyang imbensyong microscope. 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 Ano ba yun? Congratulations muna, Engineer Jeremy De Leon. At syempre, welcome sa Balita Ko. Welcome, Engineer, sa Balita Ko. Si Connie to at saka si Mark. Si Mark. Ito na engineer, no? Kasi unang-una, manufacturing gaano katagal inaral yung portable key microscope na to? Unang-una, para saan ito? Bakit mo na-invento ito? Nagsimula po tayo noong August 2021 during the pandemic. Around 2 years ago na, kasi dinevelop natin itong keychain microscope. Lahat po kasi ng schools doon sarado I see. Pati yung mga science laboratory. Then naalala ko, ma-appreciate ko lang talaga yung concept sa science kapag mayroong practical application or kung makikita ko yung nangyayari. Kaya yun yung ginawa natin ng solusyon. Kasi yun yung nawala ng pandemic Lahat naka-module, naka-videos lang, pictures. Kaya dinevelop natin itong keychain microscope. Ang galing. So, dahil nga microscope siya, tapos keychain, maliit lang ito, pwedeng-pwede sa bulsa, sa bag, ganyan, very portable. Ayan! Ang ganda! Sa lahat ng laboratory equipment, bakit naman ang in-invento mo talaga portable microscope? Yung bibit-bitin natin kung saan-saan at kung ano-anong ima-microscope natin. Paano ang gamit nito in practical lives, engineer? Nung high school po, di ba, madalas kapag nag-microscope tayo, grupo-grupo tayo, pila-pila sa mga microscope, tapos kabado tayo kasi baka masira mahal yun. Kaya inimbento natin itong keychain microscope para yung estudyante ma-feel niya na, may freedom ako to explore ng mga gusto kong makita, tapos hindi niya ma-feel na baka intimidating yung kasi baka masira or mabagsak niya, papalitan niya. Ito mura lang po. Yan po. Tsaka parang kung sa mga bata, engineer, parang magandang introduction para mahilig sa siyensya. So, totoo yan. Mahilig ang interes sa siyensya. Engineer, kasi nabitin ako, pwede mo bang pakita ulit? Pakita mo ulit yung yan, portable microscope. So, meron niyang butas na nakikita natin. Andyan na mismo yung microscope. Nandito po yung lente. Yan yung lente. Tapos itatapat lang namin yan sa isang bagay. At balita ko, sa tulong ng smartphone, 4 times more na kayang mag-magnify daw nitong microscope mo. Ano yan? Dumi, yes po, up to 400 times. Pwede natin ipakita ngayon kasi gamit natin ay tablet. Pwede natin ipakita live kung paano gumagana yung microscope. Sige nga. Paano ba? Sige nga. Sige. Okay, so ang gagawin ko lang po, ilalagay ko lang to sa front camera. Ang titignan natin yung itong langgam at saka pollen. Parehas ang compatible na slide sa mga microscope natin. So, ipapatong ko lang po ito sa taas ng front camera. Okay. Ayan, pinapatong niya na po. And then, ayan na yung ating lente, nakikita. Okay, Ayan. Ayan, pinapatong. Saan mo tinatapat?
Ano yung itatapat niya doon sa pinamagnify? kanyang ma-magnify ni pollen. Pollen ng bulaklak. Ayun, no? Ay, Wow. grabe. Aba, ano yan? Ay, ito, Langgam? hindi na to. Langgam ba to? Langgam po yan, langgam. Wow, grabe. Ang Napakalaki. linaw. Kaawa-awang langgam. Ay, hindi, ano na siya, nawala na siya sa sirkulasyon. Mga iba pang kasama. Pero totoo, pero ang napakalinaw. Oo. Ang laking tulong nito, Mark tuloy, engineer. Oo, tama ka, Connie. Ang laking tulong nga niya. Totoo, Bibili diba? ako niyan. Binibenta mo na ba yan, engineer? At higit sa lahat, patent na ba yan? Oo, nakalisensya na sa'yo yan. Meron po tayong mga intellectual property applications na grant na rin po, and meron po tayo ngayong pre-orders sa Yes. website. Ang galing. Order daw si Connie. Oo, alam mo, para sa mga estudyante, I'm not kidding, Yes. ay napakaganda nito talaga, di ba? Para masilip natin yung pinakamaliliit. Pwede rin to sa mga, Tsaka yung bulag na tulad ko pag walang glasses. Tsaka yung mga parents, para kung gusto nyo lang na yung mga anak nyo mahilig na maaga sa siyensya, magkano ba yan, engineer? Para maka-order na raw si Aubrey Carampel. Nagre-range po yung price range natin into 300 pesos up to 500. Ay, naku, pwede. Narinig mo, Aubrey, 350 daw. Nagpatong pa ako. Pero engineer, ang galing ha, kasi napaka-portable, tapos mura, ginawa mong napaka-accessible ang microscope sa lahat, diba? At may bala ka bang i-export ito? Hopefully, after ng James Dyson Award na nakuha natin, magkaroon tayo ng international market para mapagbalaki natin itong Filipino innovation natin. Engineer, talagang nakakabilib ito. Ang hugot, may isa ka daw hugot di ba? Na parang gusto mo lahat mabigyan ng chance, no? Sabi ko nga talaga dito sa invention na ito, yung mga estudyante magkakahilig, yung mga hindi gaanong interesado sa science, I'm sure, dahil visual ito, di ba? Talagang mahihilig sila What can you say about that? Yung chance na binibigay mo sa mga lahat ng mga tao, mga Pilipino. Tama po. Meron po tayong mga nakasalamuhang mga mag-aaral na first time gumamit ng microscope kasi hindi pa sila nakakatry ng kahit anong microscope. Nung pagkalagay nila sa smartphone nila, nakakita sila ng mga elements na first time nilang makita, mga specimen na gumagalaw. Kaya gulat na gulat sila. Na-inspire na sila maging mga maging researchers, maging scientists. Yung po yung gusto natin palawakin na magkaroon ng mas maraming mga ganon. Yan. Naku, susunod niya. Kailangan, tatanong natin kung may Facebook page siya, di ba? Na pwedeng orderan. Engineer, thank you so very much, ha? Meron nga ba? May Facebook ka? Meron pong Facebook, Microscope by Jerry Make. Ayun. At tapos susunod mong imbentuhin yung mga portable x-ray naman. Ayun naman. Thank you so much, Engineer. Thank you, Engineer, ha? Nakakabilib itong microscope natin na inventor na si Engineer Jeremy De Very Leon. bright. Good job, good job. Thank you so much. Thank you po. Ayan. Thank you so much, Engineer. Ayan. So kanina nabitin tayo dahil binitin talaga niya para makinig tayo ngayon. Kung uulan ba o aaraw mamaya? Diba? Ang sagot, alamin natin. No other than Miss Total mukhang beauty queen naman. Katrina Son, syempre, ang ating bihasang weathercaster. Weather forecaster ng GMA Integrated News. Katrina. Yes, maraming salamat, Connie, Mark. Ibang-iba yung intro, ha? Bago ang weather report, heto muna ang epekto ng masamang panahon sa Zamboanga City. Balita ko, makapigil hininga ang rescue operation sa ilang na-stranded sa isang ilog sa barangay Pasonanca. 23 tao ang sinikap na i-rescue dyan. Nabigla raw sila sa biglaang pagragasa ng ilog matapos bumuhos ang malakas na ulan. Gamit ang lubid, pinagtulungan ng BFP, CDRRMO, Quick Response System at ilang residente na sagipin ang mga stranded at maski ang isang aso. Wala namang nasaktan sa insidente. Dahil din sa malakas na ulan, umapaw ang Tumaga River sa Zamboanga City rin. Nagdulot iyan ng pagbaha sa ilang katabing lugar. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahilan para mahirapan sa pagtawid ang mga motorista. Samantala, heto na ang hinihintay ni Maring Connie at Paring Mark. Wala pang indikasyon kung mapapaaga ang simula ng amihan season. Ayon iyan mismo sa Pag-asa.
hindi rin daw masasabi kung nagkakaroon na ng transition o unti-unting pagpapalit ng umiiral na hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, karaniwang sa huling bahagi ng Oktubre, pumapasok ang panahon ng hanging amihan. Sa ngayon, nananatiling mahina nga ang hanging habagat. Itong intertropical convergence zone ang nakaapekto sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Palawan at Mindanao. Uulinin ding muli rito sa Metro Manila. At kahit nga posible ang ulan, asahan din ang matitinding init at alinsangan sa ilang panig ng bansa. Dito nga sa Metro Manila, posible umakyat sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Ayon yan sa Pag-asa. Maaari namang pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar, Borongan, Eastern Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Eto na, dito sa balita ko, Mark, alam mo, itinatampok natin ang mga diskarteng po pwedeng pagkakitaan. Alam mo na, extra money. Yes, at balita ko nga, tulad nitong ibinibida ho ng mga taga Ilocos Norte, ang burger nila doon, may kakaibang twist. Meron talaga. Yan po ang Biscocho Burger mula sa Pasukin. Ang tinapay na biscocho pinalamanan ng patty dressing, cucumber at kamatis. Pwedeng-pwede raw iyan ihain, mapaalmusal o merienda. Siguradong magugustuhan. Mapabata man ho o matanda. Ayan, kaunting creativity lang at diskarte, of course, mapapa-level up ang isang recipe. Sarap. Samantala, eto na, dahil napag-uusapan natin, di ba, yung mga mahihilig naman dyan, baka mahilig ho kayo magbisikleta. O, mga kabalita. Si Rafi Tima. Oo, mahilig. Oo. Sure akong mapapa-second look kayo sa isang kakaibang bisikleta sa Bicol. Patingin nga. Oha! Aba, Oha! Napakatangkad namang bisikleta yan niyan. ang 6 feet tall na bisikleta ng 64 years old na taga-Libon, Albay, na si Tatay Benito Sasis. Naispatan siya ng GMA Regional TV na dumaraan sa Pili, Camarines Sur. Agaw pansin naman kasi talaga, di ba? Kompleto po ang bike ng busina, signal light, Philippine flags, marami, at mga karatula. Oo, sino man di makakapansin dyan. Sintangkad ng truck, oh. Ang kwento ni Tatay Benito, 1918 pa, 1980, sobra naman yung 18, nang gawin niya yung bisikleta na dati ay siyam na talampakan. Pero dahil nagkakaedad na siya, binawasan niya na raw ang taas nito. Ipinagpatuloy niya ang pagbibisikleta dahil bukod sa good for the health, nagbibigay rin ang bike niya ng smile sa mga nakakakita nito. Ayan. Wow, di ba? Oh. Congrats! Eto na. Oh, eto naman, Royal Blood is your daily dose of royal drama. At sa pagsisimula ng finale week, nagulat na agad tayo sa revelation kung sino ang tunay na pumatay kay Don Gustavo Royales. Tama, di ba? Eto pa, nakaka-tense. Eto pa ha, wala pa nga sa ending, pero mukhang tapos na ang relasyon na mag-asawang Christoph at si Diana Royales. Oh, ang tanong daw ng mga royalistas, yan. May ganun ha, royalistas. Meron. Ano na mangyayari sa pamilya Rosales? Royales! Royales pala. Royales. Ano mangyayari dyan sa mga Royales na yan? Siyempre, mauuna na tayong makichikat. Alam na alam sigurado yan ng ating kabalikat ng bayan. Kabalikat din tayo. Siyempre, aalamin natin yan. Alam mo na yan. Guest natin ngayon. Guest natin ngayon. Royal Blood Stars, Mikael Daes and Megan Young. Hala. Good morning. Good morning. Welcome to Balita Ko. Stars and Christoph Rosales, here for you. Ayan. Mark, here for you daw. Ayan. Hi, mga Royales kayo. Hindi sila Rosales, ha? Ano mangyayari daw sa inyong mga Royales? Oo, tsaka teka lang, tanungin na natin, kasi yung relasyon daw na Diana at Christoph, syempre yung Megan at Mikael, pang matagalan yan. No, forever. Yung Diana at Christoph sa Royal Blood, over na daw ba talaga?
Ay. Nako, tignan natin. Basta ang sure tayo, forever Bones and Fofo. Ayun. Oh, dito na nga kami sa probinsya, nagre-relax na kami. Ayan. Tsaka nagpagupit na sila ng hair. Ay, oo nga. Bagay, ang ganda ng buhok pa rin ni... Kahit anong buhok naman itong si Megan talaga, oh. Maganda talaga. Kaya nga. Pampa-fresh lang. Kailangan mawala yung bad vibes na medyo mabigat din kasi yung Diana and Christoph role namin. So sabi namin, sige, mag-start tayo with something new. So, nagpagupit after ng taping namin. Ay, ang galing. Ay, saan probinsya kayo nagte-taping? Hindi, nasa probinsya hindi na kami sila nagtitaping, nagre-relax na kami. Nagre-relax na sila tapos ng taping. Panay ang parati ko nakikita yung kanila mga adventures. Ay, teka lang, tanungin natin, Megan, ikaw ang ikaw ang nangunguna sa poll. Ikaw daw ang ikaw prime suspect. Siya ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Don Gustavo. Ay, ganun pala. Ako ngayon nauuna, pero si Margaret, di ba? Siya yung may salarin. Oo nga. Pero baka may accomplice kasi. Sure na kaya yun? Kaya baka kasabwat nga ito ni Hindi natin sure. Hindi natin sure. Sure ba tayo? Baka akala mo ganda-gandahan lang ito, inosente ito. Baka kasabwat ka naman pala talaga. Ayun. Ako, maraming revelasyon ngayong linggo na to sa last Tignan natin yan. Tignan natin kung sino ba talaga at kung meron ba talaga siyang kasabwat. Di natin sure. Yes. Ayan, abangan namin yan. Abangan namin yan. O sige, Michael and Megan, syempre maraming netizens, di ba, yung napahanga dito talaga sa inyong mga pag-acting, dito sa Royal Blood. Pero ang gusto ko malaman, may mga eksena ba kayo na favorite ninyo? Talagang kayo mismo, talagang tumatak sa inyo? Yung eksena kahapon, nung sinabi ni Diana sa akin na hindi ba, basta mabaho daw si Cristo. Tawang-tawa yung netizens kasi masakit yung mga salita ni Diana. Pero yung pagkasabi niya kasi, syempre may comedy involved, nakakatawa rin siya eh. Ayan. Sakit na sakit siya dun sa mga sinasabi niya. Pero yung mga tao, pati kami, natawa din kami. Actually, I just want to commend the writers very quickly na sobrang heavy ng drama and suspense and mystery ng show. Pero nagagawan pa rin nilang mag-insert ng moments of and flashes of comedy and humor. And talagang natutuwa yung audience at tuwan-tuwa kami reading the reactions and seeing the reactions of everyone. Ayun, ang saya, diba? Teka muna, finale week na kasi. Ano ba yung kahit na pakiliti lang ng konti, ano yung mga aabangan natin dyan? Dahil finale week nyo eh. Oo, sabi si Margaret daw pumatay eh. Parang hindi ako naniniwala. Hindi, baka itong finale week na to, may pasabog pa to eh. Oh. Kahit ano lang, huwag mong sabihin ng buong buo, baka ano yung paabangan lang. Meron naman talaga. Nako, nawawala yung audio. Oo. Ito. Ayan, go Megan. Ayan. Ayun. Yung audio ni Megan. Alam mo, sinasabi niya na kasi kung ano yung eksena, pero hindi natin pwedeng marinig. Secret na. Ite-text nyo kay, dito kay Aubrey, ha? Text nyo daw yung ending. Oo, at nawawala yung Go, Mix! Mix. Try. Okay, ito nga abangan ng mga tao. Lahat ng explanation ng lahat ng mga pinag-iisipan at pinagdedebate ng mga audience at mga royalista. Ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang pinag-uusapan. Lahat yan, mabibigyan natin ng sagot this week on Royal Blood. Total, last week na rin natin. So, the writers have done an amazing job of planting all these seeds and all these topics of conversation. So, lahat ng mga sagot dyan, malalaman na rin ng mga royalista this week. Yes. Uy, exciting yan ha. Pero ako ito, personal tanong ko. Mikael, aside sa Royal Blood, ang dami-daming napapasana all sa support mo kay Megan sa pagkahilig sa K-pop. Pero kasi, alam mo, totoo lang, si Mikael din napapa-K-pop na rin. Dapat gumaganyan-ganyan. Anong masasabi mo about this, Mix and Megan? Okay. Actually, sa totoo lang, Aubrey, hanggang today na lang yung support ko kay Megan. Last day na niya. Last day na. Pwedeng maging fan sa mga K-pop na yan. Ayoko na yan. Christoph na ako. Bawal na yan, Bones, ha? Bawal na. Ayan. No, but honestly, I'm very happy doing it and I enjoy with Bones fangirling and fanboying sa mga K-pop artists niya. And we will be going to Korea very soon and many more times in the future for it. Ang saya-saya naman ninyong tignan on and off cam, no? Relax na relax. Ayan. Thank you so very much kay Mikael and Megan. Thank you. Yes. And, Thank you. Royalistas. Yes. Royalistas. O, diba? Thank you.
Mga mare, asin at suka na lang ang kulang. Balita ko kasi tila hango sa isang Pinoy egg delicacy ang title ng latest song ni Doja Cat. Last houses, I don't really like to keep my stones there. Oh well, I buy another property for 4 mil. Balut ang title ng fourth single sa upcoming album ni Doja Cat na Scarlet to be released this Friday. Sinisimbolize daw nito ang isang ibon na kinakain ng buhay at metaphor na rin sa anyay death of Twitter toxicity. As usual, may say ang Pinoy netizens. May mga natuwa at nag-crave daw sa balut. Meron ding nagtaas kilay dahil hindi raw buhay ang sisiw sa balut kundi ito ay steamed or grilled. Ito naman ang reaction ko dyan, mga mare. Kung si Doja may balot, si Maring Aubrey may Penoy. Kung hindi nyo pa alam, i-represent mga Pinoy. Dear mga kabalita, I just want you to know, pag ako ang nag-rap, si Rupa May, napapa-go, go, go. Break it down, yo. Ang galing, ha? Naku, hindi ko kakayanin yan, Aubrey. May ganun ka pa pala, Aubrey, dito, ha? Bigyan ng bonus yan. Ayun, pwede na nga ba? Thank you, Aubrey. Samantala, ito, seryosong balita naman. Ha? Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng nakumpiskang smuggled rice sa indigent families sa Zamboanga Peninsula. May balita ho dyan live si Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Efren? Connie, Mark, 3,000 indigent household ang nakatanggap mula sa 8 barangay. Ang mga nasabing bigas ay mula sa mga nakumpiskang smuggled rice sa Zamboanga City na umabot sa mahigit 42,000 sacks. Ang mga target beneficiaries ay mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS ng DSWD-9. Ayon naman, ang mga bigas na pinamahagi ay ligtas kainin dahil dumaan daw ito sa masusing eksaminasyon ng NFA. Ayon sa Presidente, malaking tulong umano ang ganitong pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap dahil sa taas ng presyo nito sa merkado. Bukod dito, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nasa 1,000 beneficiaries at 1,000 beneficiaries din sa Zibuco, Zamboanga del Norte. Sa kabuuan, nasa 5,000 sakong bigas ang pinamahagi sa 5,000 benepisyaryo sa Region 9 sa ngayon. Yan ang balita mula dito sa Zamboanga City. Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. 5,000 beneficiaries pa lamang yan, pero 42,000 na sako ang nakumpiska. Ano ho yung sinasabing mangyayari doon sa mga natitirang bigas pa? Yes, Connie, ayon naman sa DSWD-9, itong mga natitirang sako ng bigas ay nakatagda ring ipapamahagi sa iba't ibang lugar sa Region 9. Yun nga lang, hindi pa matukoy kung anong petsa. Connie? Alright, maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Samantala, eto na, balita ko sa Kalasyaw, Pangasinan. Ikinababahala po ng mga motorista ang biglang pagdami ng mga namamalimos sa mga kalsada. Ayon po sa mga tsuper, posibleng mapahamak ang mga bata na sumasabit pa sa estribo. Batid naman daw ng Municipal Social Welfare Department ng bayan ang problema na sumabay sa pagsisimula ng Burr Months. Nakikipagtulungan na rin daw sila sa PNP para ma-rescue at mabantayan ang mga nanlilimos. Mga mare, nagdilang anghel tayo kung kahapon may pa-fancast lang tayo ngayon. Confirmed na nga ang balita ko sa Kapuso adaptation ng isang hit Korean series. Idagdag nyo na sa listahan ng mga aabangan ang adaptation ng Shining Inheritance dito sa Kapuso Network. Kilala rin ang series bilang Brilliant Legacy na kinakailigan sa GMA Network noong 2009. Kabilang sa star-studded cast, sina Connie Reyes, Kate Valdez, Kailin Alcantara, Paul Salas, Michael Sager, Glidel Mercado, Wendell Ramos at si Charut. Pero mga mare, hindi raw charot-charot ang gagampan ng role ni na Sparkle Stars Kate at Kailin dito. Palaban po yung character ko dito, pero hindi kontrabidang palaban. Palaban siya because survival instinct. Natatakot ako bilang kontrabida ulit, bilang maging kontrabida ulit. Kasi kung dati po comfort zone ko siya, ngayon hindi na po. So kinakabahan po ako.
Gustong-gusto ko talaga yung may good news tayo. Kaya good job ang 3 estudyante sa Lipa, Batangas. Alae. Kagaling. Yes. Ayan. At balita ko kasi nagsauli sila ng wallet ng lalaking nakahulog nito. Nakunan pa nga ng CCTV ang pagkahulog ng wallet ni Lester Ducay sa tapat ng isang kainan. At pagkalipas po ng ilang minuto, dumaan ang 3 estudyante, pinulot ang wallet at ipinaalam iyon sa mga tauhan ng kainan. Galing Pagkatapos ng isang oras, bumalik si Lester. Doon na rin naibalik ang kanyang pitaka. Sabi ng mga estudyante, hindi sila nagdalawang isip na ibalik ang nalaglag na pitaka dahil iyon ang turo ng kanilang mga magulang. Nagpasalamat naman si Lester at ipinost pa sa social media ang selfie nila para ibida ang kabutihan ng 3 estudyante. Yay! Good job, Carl, Cedric at Hans! Galing Good Good job job. talaga. Oh. Talagang honesty is the best policy, di ba? Tama! One-liner! Alas 12 na. Yes! At yan po ang mga balita ko. Good job ka dyan, One-liner, Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Ay, ako naman ang inyong mare, Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan ho ni Rafi Tima, ako ho si Mark Salazar. Thank you girls. Yes, thank you rin. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Ayan, Ayan, heart. Mauulit ka dito.